Ah, Magandang araw po mga Kalingap at welcome po sa Kalingap Tahanan! So ngayong araw po mga Kalingap ay muli po natin bibisitahin si Jesseline. And kasi kung tatandaan po natin, ay nung nakaraan po ay sumakabilang buhay na po yung kanyang ama. Yes po. And syempre, yung ganong pangyayari sa buhay mo, talagang malaking change yun sa iyo eh. Kasi kumbaga isa sa mga pinakamahal mong tao sa buong mundo na wala. Kumbaga isa sa mga dahilan dapat kung ano. Baka makakalive ka dyan bro kasi sa papa mo din namatay. Ayo bro. Parang malaking party ng sarili mo na wala, di ba? Yes bro, talagang iba bro kapag wala ama. And sa totoo lang, halos kaedad ko si Jesseline nung nawala din si Papa. Halos kaedad ko, college. So, kumustahin natin si Jesseline po mga Kalingap. Siya po yung tinatawag na kakambal ni Jack. Kakambal daw po ng asawa ni Kalingap Frank. Kambal nga eh, nakita ko. Hawig ganun talaga. Napanood ko yung vlog eh, talagang pakawig talaga. And ngayon guys, nandito tayo sa church. Kasi balita po namin, dito siya sa church na mamalagi. Siguro bro, naglilibang-libang. Nag-aasikaso dito sa church. alam ko ano siya dito, worker siya dito bro. Pagka wala silang, para may allowance siguro sila, lilinis-linis sila or kung anong gawain sa church na pwede nilang maitulong. Okay. So may mga ganun pala. So ayun guys, kumustahin po natin si Jesseline. Tara, let's go. Ayun po mga Kalingap. Kaya bro, dito, nakalaki. Ito, next gen. Palok. Ito po ay, May araw. Padung mo. ito po ay church ni Pastor Riar, di ba? Oh. Ayan po mga Kalingap. And dito po ang church. Uy, ayun po si Jesseline. Jesseline! Grabe napakasipag mo naman. Nag-walis-walis ka dyan. Ano ginagawa mo? Mawalis po. Ay, hindi. Ay, nag-walis ka pala. Ayun po, si Jesseline. Ba't ikaw narinis dyan? Wala kang kasama dito? Nandun po sa labas. Sa labas. Ikaw talaga na ano dito? Minsan lang. Ikaw na ayos ito bisan. So, madumi man talaga yun. Jesseline, okay lang ba? Maabala ka namin? Para makapag-vlog tayo, kumustahin ka namin. Ano? Buti wala ka nang pasok, wala ka nang pasok. Walang day na mapasok. Half day lang, umaga lang. So, anong oras na? Sakto. Nagkain ka ng lunch? Ako. Ay, buti na. Sana all. Di pa kayo nakain? Sana all, nakakain. Tara, dito na lang tayo, siguro. Dito pa lang church na, dito ka nag-church. Dito ka rin palagi tumatambay. So, kapag mga free time mo, dito ka nagpapalipas ng oras. Tara, tayo? Set tayo ng upuan and... So yung mga Kalingap, gandang araw po sa inyo lahat. Kasama na po natin ngayon si Jesseline. Ang kakambal ni Jack. Ano nga sabi mo pala to, yung binansagang kakambal ng asawa ng Kalingap Rocket? Sumaksas ako din kuya. Si Kalingap Rock talaga yung nagsabi nun, ha? Oo. Grabe. Kaya na yun. Galing gusto kay Ram. Galing pa mismo kay Kalingap Rocket. Anong feeling? Success? Sumaksas. Nandito ako, nagdati ko lang yun. Tumakas yung self-confidence. Dati. Ano yung mga... Gumanon bigla. So kailangan mo din pala ng talingap na. Kailangan mo na ng Kalingap Rocket. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Nagka-boyfriend ka na. No boyfriend is boyfriend kasi ano Jesseline. Alam mo si Arnold. Kaya alam ko si Arjun. Ano po? Nakakilala mo yung Ay, pinaka-perfect yung tao. Nagod yun sa Pinadya! Ay, nandiyo mo na ni Arjun. Ano ba sabi mo sa kanya? Nagod lang siya nag-figure ba? Siyempre, Wala ka dyan. So, dito kami ngayon, Jesseline, para kumustahin ka. Mula nung kay Papa mo, yung nangyari kay Mama mo. Kumusta naman ikaw after yung patawagan ng mga hindi naman. okay naman? Okay naman ka lang. Ano yung sabihin mo ng okay naman? Parang ibig sabihin mo, hindi siya okay, pero kailangan na maging okay. Yun, kinakala mo.
Ano yung mga bagay mo pupusya yung parang okay ka? Ano? Tama. Kasi, ramdam ko yun. Kapag makita kasi ni mama mo na hindi ka okay, maaari siya mag-isip. Si mama mo, kumusta si mama mo? Kasi yung siguro, Okay naman sige. Kinukumusta mo kasi mama mo? Kinakausap mo. Kasi, tawag niya yung wala. Isa to sa mga panahon na dapat, nandiyan ka din para kay mama. Alam mo ano ka din, nagluluksa ng hina, pero kailangan mo rin mag-ibay din, siyempre, para naman. Pero siyempre, di naman natin siya pwedeng, alisan ang karapatan maging mahina o umiyak o ilabas ng kanyang nararamdaman. Pero may tanong na ako po ngayon sa Jessel. Ano ba yung mga memories din ng papa mo na talagang tumatak sa isip? Yung mga ganda. o nanood mo yung Bible sa Nanonood ka Mahilig sa cellphone? Mahilig din. Tapos kapag nagpamayroon ko sa Yun yung mga hindi mo makakalimutan. Grabe yung pinaka masaya mong memory, yung nanonood ka ng Bible sa cellphone. Hindi kasi ano yun, Grabe. Gawin mo lang parang sa iba parang mga normal na ano lang yun. Sa ibang tao pala, most memorable moment na nila kasama yung papa nila. Tapos yung pagpapahilon, di ba pa siya? walang nagpost. Kasi si Papa mo ay karkagano, di ba? Karkagano, bubuhat. Kaya ano naman yung yun yung happiest, mga happiest na naaalala mo. Ano naman yung, mga pinaka-lesson na iniwan sa'yo ng Papa mo? Sorry. Di pa ko po kasi nakita ko yung papa. Tapos hindi po siya nung mas maalam. Yun yung parang Masinop. naging masinop Tapos at malinis yung malinis yung mga Yun ba yung namana mo? Kay Papa? Medyo. At sa 100%. Nice, sa kami 10% na. Grabe. Ako actually bro, sa na-experience mo, sa ako, nakaka-relate ako kasi college student din ako nung wala sa papa. Yun yung mga panahon talaga na para pinaka-na-lost kasi wala akong guide na parang ang pinaka-naging takbuhan ko talaga yung issue ng para mga masasama bro, issue. Ako, ganyan, Parang gusto mo mag-rebelde, parang gusto ko magwala. Pero pag dadating sa bahay, parang lagi naman ako nakasupport kay mama. Kasi pag dadating sa bahay, parang kailangan ko din mag-ibay. Kasi pag di mo lang yung mamatay ni Papa, hindi ako umiyak mo. Hindi talaga ako umiyak kasi nakikita ko mama grabe niya. Parang pag umiyak pa ako, parang baka sa mama magkasakit ko, parang lalo pang sumama kaya parang doon ka lang na ilalabas. Ikaw, simulan mo wala sa papa mo, paano mo na ilalabas yung ano yung mga ginagawa mo? Ano po? Sa boarding ko kasi, pag isa lang pa. Ayun na nga. Kapag gano'n po, kapag mag-isa lang po, kapag tuwing gano'n. Ano yung ginagawa mo pag naiiyak ka, nalilipot ka? Hindi iyak po. Nag-overthink ka rin. Parang may tanong pa din. Nagpilis-pilisiyan ka ba na hindi mo nagawa or hindi mo nasabi kay papa mo? Ano yun? Pinagsisisiyan mo na dapat nagawa mo pero hindi nagawa mo. Yung huli na. Bakit ko na mahal ko? Hindi ko ako to. Hindi ko ako sorry ng tao. Hindi ko na naparamdam ko kanya ang tulad. Hindi ako mahal. Kasi hindi ko kami doon si Papa.
Hindi kayo close. Kaya yung banding na sinabi mo na kayo, ang pinaka-obvious moment yung parang mo na family. Kumbaga yun yung connection. Ano sana yung gusto mo gawin? Specific na gawin sa papa mo. Banding na naman ng gano'n. Kunyari, yung titigil ko na, gusto mo na kumain kayo kalaban, manood kayo ng game. Ang nakakita dati, mag-ball mo Mag-mall. Sabi ko sa Huh? Ever since sa buong buhay mo, hindi ka pa nakapag-mall kasama sa papa mo. As in yung mag-walking lang. ang isa ko po, yung sa graduation ko, sa gusto ko sa yung kasama ko, mag-distinction. Kasi simula pa ako, po siya nakasama sa school kasi ay isang message po. Nung graduation ko siya, ayoko yung i-adore ko siya. Pero yun po yun. Kaya talaga gusto mo sana sa yung karapit ng medal or yung diploma sa graduation mo yun. For sure, naiiya lang siya. Pero gusto talaga yun. Naiiya lang. Naiiya lang. Pero sure ako gusto. Proud yun sa isip. Kung mayroon mga yun yung mga hindi mo nagawa ng pinagsisisitan mo. Kung meron mga gawa yung gustong sabihin, Message. kay papa mo na, ano yung word na gusto mo sabihin sa kanya na hindi mo na nasabi dahil wala na siya? Halimbawa, nangyari, nandiyan siya, may kinig. Gusto ka sabihin. Ano sasabihin mo sa Sobrang dami na po. Sakripisyo din sa akin. Gusto ko ito iparas sa kanya. Kaya pag-aaral ko kahit mahirap. Kasi gusto ko parang lang sa kanya. Yung hindi nila nagulungan yung magtakas ko. Puso na sa biyan ng ganda. Iyak ko. Gusto ko sabihin. Nung nahihirap pa na siya pa rin, nung siya magsabi sa akin. Kami ko kasi yung laging rin sa bako. Sabi ko, napakita na po ba? Hindi ko na parang sa kanila. Na dito, para sa kanila. Isang beses pa na yan. Nagsabi kay papa mo pa, pinag pa. Kahit isang beses sa buong buhay. Grabe. Pinagyan mo talaga ng mga Pares tayo. culture sa family sa open. Pero alam naman nila, kasi nararamdaman naman nila na yung care nila sa isa't isa. Kaya hindi lang sila bukal. Hindi ko pa. Ako pares tayo. Parang may pwede hindi nasabi kay papa mo. Kay papa Pero hindi naman ibig sabihin hindi mo mahal. Hindi naman ibig sabihin yung mahal. Marami namang way para ma-express mo yung love mo sa Sa family. May sarili kang way. Pero para sa akin, may sarili kang way ba? Para sa akin, maganda pa rin na masabi. Kasi, kumbaga, parang yun yung kukumpleto eh. Parang, Bro, pagsisisi lang sa akin. Wala tayong magagawa. kaya, Pero kung nasabi ko sa akin, kung ayaw mo yung get talaga, just do it. sabi ko mga dati, mag-I love you ka na agad kaya mo pa. Kaya, huwag kang mahiya pa. Eh, sabi nga nila daw, ang I love you daw, habang paulit-ulit mo sinasabi, nagiging mas malalim at nagiging mas makabuhay. Kaya, it's okay na mag-I love you kay mama mo araw-araw kasi hindi mo alam kung nang kailan mo sila nandun. Wala tayo alam eh. Pwede, basta, di mo alam kung anong oras mo. Anytime, pwede kang kunin ni Lord. Pero ano bro, bili pa rin ako sa'yo. Kasi kinakaya. Matanda eh. Eh, kinakaya niya na maayos siya. Hindi siya nagpipisyo. Hindi siya nagbe-breakdown. Hindi siya nagbe-breakdown ka ba sa family? Talagang pagmumutaw lang. Maganda nga nang siguro sa consistent church. Oo.
good sa church. Ano maganda na itulong sa iyo, na siyempre, church mo sa mga problema mo? Ano po, kumbaga may mga friends ka po na nakapag-bakit mo sa kanila, nakapagsabi mo kapag hindi lang kaya, kapag nangangusa po, tapos kapag ramdam nila na hindi ka okay, nandiyan sila. Tapos yung faith din po, paano nandiyan na meron pa akong faith kay God na kaya ko to, yung pagsubok. Pero minsan ba, minsan tanong ka na sa sarili mo na, Lord, bakit sa akin ba? Parang mabuti naman ako, bakit sa akin pa nangyayari ang ganito? Sobrang grabe yung pinagdadaanan namin sa buhay, grabe yung hirap na naranasan namin, tapos napatay pa si Papa. Parang bakit, Lord, mabuting tao naman ako, bakit sa akin pa nangyayari ito? Tinanong mo na lang sa sarili. Minsan tinatanong. Diyan na tulungan natin po ako kasi kigaan ka talaga. Pinatasin. Di ko po sila, pinasin ko lang faith. Kung baka si Papa, bakit pinagawa niyo? Kung hindi ko kami iniisip. So, nandito pa naman kami. Bakit pinagawa niyo? Kung hindi na ba kami naman? Kasi nagulong pa siya. Bakit iniisip kami niyo? Kulang din ko kami sa bahay. Yung mga tanong na mayroon sa sagutin mo. So, ay plano si Lord sa feeling ko ay ang plano nila sa Kesa Luna malaki kasi grabe yung challenge sa ano, di ba? Kasi ito, siyempre sa Jesselyn, may mga plano ko rin sa buhay ko, di ba? May mga gusto kang marating, pero isipin mo, sa mga dinanas mo ngayon, I'm sure may mas magandang plano siguro sa iyo. Ito bro, Mas maganda sa mga plano mo sa sarili mo. kapag kunwari, grabe yung mga nangyayari sa buhay mo, ano yung iniisip? Ako talaga, nagdadasal ako. Kasi kung wala ka pong magagawa sa sitwasyon, kailangan wala mong makatatag talaga. Tapos faith lang talaga yun. Yun ang papatatag sa iyo. Ikaw bro, nagkaroon ka na din ba ng time na gano'n, parang marami na din yung tanong, parang sumuko. Parang alam mo yun, nasa dulo ka na, nasa age ka na. Oh, bro. Hulog ka na, parang kunyari ko na lang nakakapot, parang bibitaw ka na. Meron din mga ganun part sa buhay. O di paano mo nalagpasan? Ang ginawa ko yung talagang wala kayong magsasandalan prayer na si Lord. Talagang pray ka. Sabi niya sa akin yung isa na ang binigay sa akin ng Lord is Philippians 4:13. Ito, mental block ako. I can do things, all things you guys, strengthens. Yung kalakasan ko sa edad ko lang talaga kinukuha ko. Laging iniisip ko tulad sa sports. The greater the training, mas magaan sa battle, mas magaan sa field. Tinitrain pa rin yun, train ako ni Lord, parang mas malakas, emotional, spiritual, dahil may gagawin siya, may plan siya sa akin. Totoo na rin. Saka yan yung dahil yung sinasabi, yung mga pinagdadaanan mo ngayon, kumbaga dapat matuto ka sa mga pinagdadaanan mo ngayon, magmundo ito. Kasi yung ngayon kadalasan talaga sa mga kabataan, kapag may mga nangyari sa kanila na mga something na mga challenge sa buhay, natutrauma sila kagad. Kumbaga natatakot na sila na kapag mangyari, naharapin niya ulit. Pero para sa akin, kapag nangyari na yun sa'yo, dapat sa sunod, alam mo na kung paano mo siya harapin. Matibay ka na, parang kaya mo na, ay alam ko na ito na nangyari na sa akin. Mas malakas ka na dapat. Yung trauma dapat naging lesson. Hindi trauma, dapat lesson. Kasi mas trauma, ang dulot lang yun. Takot. Pero pag lesson, dulot yun. Learnings. And alam mo na kung paano harapin. Kasi tayo college din ako na wala si Papa.
Eh, dami ko din natutunan. Eh, ang pinaka nagano din sa akin, isa na sa akin syempre, yung mga tao sa pamilya. Na ano din ako nun na tawag doon, yung may group kasi, scholar na soldado, may group doon na sa loob ng scholar, may group na mga nagbabible study doon. Siyempre noon choice ako, di na ako makapag-inom na dahil nasa loob na ako ng scholar. No choice ako bro, sabi ko sama kaya ako dito. Tapos doon, yun yung parang feeling ko pinakauna ko nakilala sa bro. Yung grabe iyak ko bro, grabe iyak ko, tapos basta pag naalala ko parang, hindi ko rin alam, parang magic lang na parang bigla ka mababago na out of your curiosity. Kasi kung ako lang feel ko, hindi ko kaya pag-uwi sa sarili ko. Wala kailangan masunod para bago mo sarili mo at magiging ako. So, strong. Feeling mo naman kayo sa rin na ganun nararamdaman ko. May tinutulog sa sila. So, baka may message ka bawa ng mga kabataan na tulad ko, dumadanas ng ganyan din. May pwede ka ba ano sa kanila, sa mga viewers na? Ano, kung sino man yung nakakaranas ng pag-aaral ko, pinaka the best gawin is pag nanghina ka, mag-pray ka lang talaga. Kasi nakakatulong talaga kasi doon mo na-i-release yung sabi, doon mo na-kwento kay Lord na yung mga businesses mo, yung mga ginagawa mo, kaya mo siyang ilabas at nakakatulong talaga yung prayer kasi nagbibigay man si Lord ng mga kasagutan sa mga katanungan mo. Tapos mas lumalakas yung faith mo, tapos mas nagiging strong ka kasi alam mo meron kang Diyos na pangahawakan. Meron kang Lord na tutulong sa'yo na handang yakapin ka kapag ramdam mo na wala ka ng masabihan, na handang makinig ka mga kwento mo kayo. The best na meron kang Lord sa buhay mo kasi doon mo na ilalabas na una i-release lahat ng mga nasa pangyayari sa'yo, mga bagay mo. Kaya po, dapat meron tayong Lord sa buhay natin kasi doon tayo lalakas kung baga sa iba. Kung wala sila na, mabilis sila mag-hinabal sila ma-feel na wala silang kampi. Pero kapag may Diyos ka po, nararamdaman mo, feel mo na meron kang kasama, meron kang kung saan ka napunta, meron kang gabay at hindi ka niyo mabayaran. Kasi kapag talagang namang may Lord ka sa buhay mo, talagang para kang sabi nga, sabi may ruler ka ba? Para hindi ka magano na Guide, di ba? may guide siya. Pero kulang na rin dito si Pastor Dia. Si Pastor Pero study natin. Pero nakakatuwa bro si Yasan kasi naniniwala siya sa prayers. Kasi marami sa mga kabataan ngayon, kapag sinabi ko na, ay grabe yung problema ko, mag-pray ka. Malayo na sila sa Parang sasabihin ka na parang magagalit pa sa'yo na parang feeling nila wala mga prayers. Parang natawa na lang nila kapag ganyan yung inaano, parang di mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. Marami sa mga kabataan. Ilang kabataan? Marami yung mga kailan natin depressed, anxiety. Pero hindi naman natin nilala. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na siguro din yung pamahalindihan, pero para sa akin talaga, si Lord talaga, prayers, si Lord talaga. Kapag meron ka sa buhay mo talaga, parang malilinis lahat eh. Mawawash out lahat. ano, okay ka na? Na sobrang na ano kanina na sobrang emotional si Kaysa rin kanina. Pero ayun, medyo kumana ka ng guide. Kasi nakapag okay na sa akin. Saka, ano naman eh, tawag doon, makakapagod mo na kami. Kuya mo lang. Makakuya mo naman. Huwag kang may sa akin maglapit. Kung gusto ka ng kwento, kung minsan gusto mong magkape, pwede mong sabi ko lang sa akin. Hindi, libre ko. Ayan, Uy! ayan na. Libre ko ang kwento. Miss my dream! Ito din sa'yo? Bira. Sabihin mo na lahat ng kwento kailangan. So, dati, parang tayo ng Bible study, nag-share na tayo. No? Gusto ko tayo, magbahagi tayo ng song. Uy, tama sa... Magbahagi tayo ng song. Ay, magbahagi si Jeffrey ng song. Tama-tama kasi dancer siya. Di ba dancer ka?
Kung perfect. Lakad na kami. Kumata ka yun. Bro, may gitara sa kumot to. Ano bang kanta yung request mo? Request ka. Ayan guys, dahil sa mga napag-usapan natin, sobrang na-bless tayo ng Oh, bro. mga pinag-usapan natin kanina. Kanta tayo ng isang worship song. Ang title po ng song ay Kay Gumuli mo. Dahil po sa kabutihan ni Lord sa ating buhay, buhay gentlest. Papapurihan po natin siya sa pamamagitan ng isang tawag. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan ay wawalang sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Ganito. Narinig ko si Jesse. Magaling pa naman si Jesse. Yung may update sa Nung meron pa isang kanta na gusto ko i-dedicate sa mga tao na mahanap sa buhay. Na Christians na Tagalog. Pwede mo ba i-kanta sa atin sa mga buhay? Ilang po mga kalinga, maraming salamat po sa pag-support sa akin, sa kalinga po. And sana po, mabless po kayo sa kanila na po ng lilig.
Grabe, bro. Thank you so much, bro. Talented pala talaga si ano. Ano? Dancer pa rin kasi siya. Dancer. Dancer siya. Dancer siya, pero kumbaga, oo. Nadi-discover niyo pala siguro may talent siya sa singing. Pero hindi naman nila ano yan. Yes. Pinakanta natin. Kaya guys, yung pwede ba kang request na love us up? Chandelier. Pero may chandelier. So, thank you so much po kay Jesseline. Sobrang na-bless kami sa kanta yun na hinandog mo sa amin. Kaya naman, may mga nagpapaabot ng blessings. Yun! Para sa Jesseline. Wow! Dahil nag-bless mo sila. So yun po mga kalingap, dahil nga sobrang na-bless tayo sa kanta ni Jesseline. Napakaganda mo yun! Parang galing! Parang angelic voice. Angelic voice! Angelic voice. Parang nightingale. Parang may mapulot-pulot pa nga. Para siyang songbird. Songbird yan, ibon na kumakanta. Ibon nagar-nagar na. So, simula ngayon, every vlog, kakanta ka na. Yun. So, every vlog, mag-prepare ka na naman. Oh shit. So, ito guys, nagpapabot tayo na, magpapabot pa si Tita Cynthia Fernandez ng 5,000 Wow. for Jesseline. 5,000 pesos lang for Jesseline. And, syempre po, may pinapabot din po sa CA23 of Team C3. Cash advance 23, so babayaran ulit siya. CA3. Ng Team C3 po, ayan, gadget by William Vlogs, 1,000 pesos. At syempre po, galing sa kanilong tahanan, Ang dami. Gulat siya. 2,000 pesos po, galing po sa ayan. Allowance mo yan. So yan, Jesseline, dahil mga buti kang tao, sobra mabait ka. Maraming tao yung inspired din sila natutuwa. Kaya aming mga napapakita sila. So, anong masasabi mo doon? Siyempre sa mga tao na-inspired sa'yo, natutuwa, and siyempre sa kalinong tahanan ng family mo. Maraming salamat po sa mga taong nag-bless po sa akin. And I pray po na ibalik kayo sa inyo. And i-bless din po kayo na mas maraming mas marami po kalingap ang matulungan niyo. And maraming salamat din po sa kalingap tahanan, kala Kuya Rad. Kasi sila po din naging way para matulungan po kami. I pray na i-bless po kayo na mas marami. Ayan, salamat po mga kalingap sa iyong walang sawa suporta syempre dito sa Kalingap Tahanan. Thank you so much po dahil po sa inyo mga beneficiaries po tayo na susuportahan pa. And sana guys, huwag talaga magsawa para marami pa tayong matulungan. Tuloy-tuloy na tayo. Siyempre, support din po natin. We have the cameraman. Cameraman. David Vlogs. Kuya Del, siyempre support din po natin yung Pastor PR. Sa kanila po ito, church po. For the sponsor of the Oo, na venue natin. At siyempre, salamat sa previous. Parang number. Ano yun bro? Number 18. N-O-T-U-R. Or si Amy yun, kami Sirap yun bro. Nahanap ka bro. Uy, Pans, pagbayad ka. Thank you so much po. Siyempre, support natin Kalingap Rap. Kung kanyang main channel, yung Rap Matubang po. Kuya Bagas mo mga kanyang vlogs. And kami po natin. Salamat sa lahat. Thank you so much po ulit. God bless you po. Bye-bye. This rain is falling out.